Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Robin Padilla at si Harry Roque. At ganun din po ang mga bata ni Digong, bayad danyos po. Yari sila dito, no? Natalo po sa kaso ang mga bataan ni Digong, kaya sila po ay pinagbabayad ng milyon. Baka may pagkakabilanggo pa ito, mga kababayan. Kaya yung mga bata ni Digong, nako, demanda nyo na po. Oo, sa mga pinagsasabing kayo ay mga rebelde. Oo, kayo ay ganito. Oo, sige, demanda nyo na. Tulad nung ginawa nila kay Nicolas Torre ng CIDG chief ngayon. Sige, demanda nyo na yung mga pinagsasabi sa inyo na walang katotohanan. Oo, o ngayon. Yari itong dalawang mga Dutae minions na ito. At nako po si Robin Padilla mga kababayan. Eto na naman tayo mga kababayan. Sabi nga ng ating viewer, eto na naman tayo kay Robin Padilla at Harry Roque. Nako si Harry Roque. Ang tapang talaga mga kababayan. Oh. Ang tapang ng peslak nito. Pero nagtatago naman. Matapang na duwag. Oo, yung po yan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at gurot. And muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces like the Duterte and their minions and the anti-Marcoses, kasi marami na po sila mga kababayan. So ito po, unahin natin itong pagkakatalo ng mga bata ni Digong. Ito pong dalawang ito ay, nandoon sa samahan ng mga nanlolokong inchik na network. Oo, wala na yata itong franchise mga kababayan. No? Itong dalawa na ito, laging sinasabi na ang taong kanilang binibira ay isang MPA daw umano. No? Member ng mga insurgents. O ngayon, dinimanda sila. Buti pa ito. No? Kailan lang ito nagdemanda? Ngayon, may promulgation na. Meron ng may outcome na yung kaso niya. Ang bilis ha. Oh, sabi sa GMA News Online, Atom Aurelio wins damage suit versus Badoy and Celis. Palakpakan! Oy, talo kayo! Si Badoy at Celis ay doon nagtatrabaho dati sa samahan ng mga nanlolokong inchik. O ngayon, dahil sa kakabukan ninyo, kakabas ninyo dito kay Atom, dinimanda po sila mga kababayan. O ngayon, lumabas ang desisyon ng korte sa Quezon City na pumapabor po kay Atom Aurelio at ang dalawang mga unggoy na mga bata ni Duterte na si Celis at Badoy ay pinagbabayad po ng 2 milyon patay. Kasi tinawag nila si Atom Aurelio na isang komunistang rebelde, pati ang pamilya nito. O kasi daw po yung nanay daw ni Atom Aurelio ay isang aktivista. Kaya sabi nila, ayun, aktivista ng rebelde daw si Atom Aurelio. Yun, nagdemanda si Atom, ayun, ubos. In a 27-page decision, the QC Regional Trial Court, Branch 306, found that Badoy and Celis abused the right to free speech by red tagging Aurelio. Ayun. The right to free speech is not absolute. O yan, lagi nating sinasabi yan. It imposes limitation on its exercise to ensure that it will not impinge upon the rights of others. O yan, gawain po ng mga Dutae yan. Oo. It does not protect defamatory statements. In 2023, the movement against disinformation, Aurelio and his mother, Carol Aurelio, became the center of all. 2023 lang ito, oh. Diba? Nag-file sila ng kaso last year, oh. Ang bilis naman. In a tweet, Aurelio said the complaint stems from accusation and personal attacks Badoy and Celis allegedly made against him and his family through their program on
samahan ng mga nanlolokong inchik and other social media platforms. Meanwhile, the RTC said the Supreme Court has declared that red tagging is a form of harassment and intimidation. Ayan. Hindi naman po siguro alam ito ni Badoy at Celis. Akala nila tutulungan sila ng Son of God. Ayon, si Son of God nila nakakulong doon sa Pasig. It said that by red tagging Araulo, Badoy, and Celis sought to discredit and inflict harm on the plaintiff. Their remarks were aimed at damaging the plaintiff's reputation and credibility, both as a person and as a journalist by associating him with the CPP, MPA, NDF without proof. Correct! Maglabas kasi ng ebidensya. These labels and remarks went beyond mere editorial opinion or fair commentary, and worse, incited backlash, threats, and public hatred toward the plaintiff. O yari kayo. Aside from this, the court said that the red tagging disturbed Araulo's family relations and publicly humiliated him and his mother. It also violated his right to peace of mind. Nako, ang dami. Buti nga sa inyo. O, bayad kayo, 2 million. O, yan, 2 million each o 2 million. Lahat-lahat na yun. O, di tag 1 million kayo. Saan na makukuha ng pambayad yung dalawang yan eh? 911. BP. Ha? Ay, hindi ba to yung 911? Baka mali po ako ng tawag. Nais ko pong makausap yung BP. Do you dial the right number? Hello? BP's office. Oh. Di ba? The court also find that all elements of defamation are present in the case, noting that Badoy and Celis red tag Araulo o Aurelio. Sorry naman kung tama o mali pasensya naman Atong, wag mo ako i-demanda. That their accusations were broadcast. Aside from the 2 million as a nominal, moral, and exemplary damages, naku, may dinagdag pa. The RTC also directed Badoy and Celis to jointly pa to, and severally pay Araulo 10,000 pesos as attorney's fees. O sila pang magbabayad ng attorney's fees ni Atom. O sorry naman kayo. The SC said all damages are subject to a 6% interest rate per annum. Pag hindi mabayaran ng buo, may 6% per annum. Ay! In a statement, Badoy said she was unperturbed. Unperturbed meaning hindi daw siya nababahala. Unperturbed, mga kababayan, para naman maano natin sa inyo, unperturbed. Not concerned. Hindi daw siya nababahala. Sabi ko nga sa inyo, hindi siya nababahala eh. And expected the decision after they were prevented from presenting their evidence. Ay, kaya naman pala. Totoo ba yun? Sige. Di umakyat ka sa Court of Appeals. I lost this case on a mere technicality and other words. This is great news for a country so deathly tired of the terrorist CPP, MPA, NDF, and so eager to finally rid themselves of this communist terrorist curse. I wasn't allowed to utter one word in court, nor were we able to present any evidence or witness because of this technicality. The fight is not over. We have just started. I am standing tall and unwavering as we exhaust all legal remedies until we reach the highest court of the land if need to be course this legal victory for our country. Sabi ko na nga ba, iaakyat ito eh. Hanggang doon sa Supreme Court, kaya mag-antay pa tayo ng ilang taon. Di bali na, Atom, at least meron ka, nanalo ka. Mag-antay ka pa ulit. Dapat sa Supreme Court, so sabi dyan, 6% per annum. Pag di sila magbayad hanggang ilang taon yan, kung 10 taon, sa kadinesisyonan ng Supreme Court, 6% annum. Ang laki nun, mga kababayan. Akyat yan sa Court of Appeals kung kinatigan ng Court of Appeals yung decision ng QC, Branch 306. Iakyat nila sa Supreme Court yan. Magpustahan pa tayo. Si Celis naman daw po, mga kababayan, to be the result of an apparent miscarriage of justice. Yan, pinupulaan po nila yung Branch 306. Judge, yung nagdesisyon dyan tita mo statement ng dalawang gunggong na ito. Celis said that the court proceeded to have the hearing on the case without giving them a chance to present their testimonies and witness.
The case proceeded while we were being put in a situation of forced absentia in court hearing because we were held in default by the RCT. Paano kayong hindi i-held ng default ng RTC nandun kayo sa EDSA? O ngayon, nasaan kayo? Ha? Yung iba sa inyo, nag-Japan, nag-China. Baka may pumunta pa ng the Netherlands. Buti nga sa inyo. Mabuti nga sa inyo. Boom, kanet-kanet. Oo, sige, Atom, ilaban mo yan. Yan, yung mga yan, sinungaling, libelous. Oo. O now, mga kababayan, punta naman tayo dito kay Robin Padilla. Diyos ko, ano kayang kahihinat na ng Pilipinas? Pag ito naganap, nangyari, mga kababayan, talaga, no? Mabuti na lang, umalis na lang kayo ng Pilipinas. Kung ano-ano ang gagawin nito, baka ito, magpapatayo na lang to ng dispensary. Pag naging pangulo ito, nako, bawat siguro bayan may dispensary ng marijuana. Di ba sinusulong niya, gawing legal yung marijuana? Alam nyo ba, sabi nga ng sikat na singer dito o sa London, na yung approval ng medical marijuana and others ay malaking pagkakamali. Nabasa ko lang po sa international news. Hindi ko na po sasabihin kung sino yung sikat na singer. Pero sikat na sikat po yun, no? Yung ano, marami po yun. Magaling po na artist yun, kaya baka ano. Di ba? Ito po, si Panelo, meron na naman siyang gustong pagawa, mga kababayan. Putay na talaga si Panelo. Bakit Panelo, hindi na lang ikaw ang tumakbong presidente? Kung sino-sinong pinagsasabi mo. O ayan po, o. Politiko, may plan B po ang mga Duterte. Kasi kung yung plan A daw ay bagsak, kasi yung plan A, si Sara Duterte. Kaso mukhang malabo na po yun, no? Plan B ni Robin Padilla to run for president in 2028 if Sara Duterte cannot. What's going on? You look wonderful tonight. Anong magiging foreign policy niyan, mga kababayan? Lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Senator Padilla will run for president in 2028 if Vice President Duterte is disqualified from seeking public office in case she is convicted in an impeachment trial. Ay, alam mo, talagang mukhang tanggap na nila. Hindi lang impeachment trial, sabi nga ni Trillanes, double trouble. Pwede siyang during impeachment, kasuhan din siya ng plunder, malversation of funds, culpable, graft and corruption, bribery, forgery, ay nako, above the law, oo, ganon. Ito ang sabi kasi ni Panelo, that they plan to field Padilla as presidential candidate already has the blessing of Duterte. Padilla and Duterte belong to the same PD. Kapag pinakulong yang si Sara, ang patatakbohin namin si Robin. Pag si Robin Padilla, game over. Pareho ni Inday, game over din yan. Oo, game over. Game over kayo sa sewer, mga gonggong. Mangarap na lang kayo. Wala ba kayong plan C? O di kaya plan D? Ano yon? Plan tae. Visit, mga kababa. Itong si Digong, saka si Panelo, kung ano-anong pinagsasabi, wala na ba kayong may bato pa dyan? Bakit hindi nyo na lang gawing si Baste Duterte? Robin Padilla? Huh? Really? Kakanta na lang tayo lahat. National anthem. You look wonderful tonight. Tapos, libreng gluta. Magtatayo lang, hindi lang dispensary. Ang katabi nun, yung pang beauty, gluta. Gluta drip. Putragisa. Ano mangyayari sa bansa natin? Nakatikim lang ng pagiging senator, gusto pa uulit pa presidente.
Mga budulero talaga, mga kababayan. Mga manloloko, budulero. Robin Padilla. Sige nga. Oh, eto pa, mga kababayan. Eto pang isang mga bata ni Digong, talagang mga walang magandang halimbawa tong mga to. Itong isang ito, ha? Tumakas eh. Nagbablog pa to, mga kababayan. Ang kapal talaga ng peslak. Hindi mahuli. Kasi wala siyang kaso. May kaso na. Kinasuhan na to ng PAOK eh. 'Di ba yung Presidential Anti-Organized Crime Commission? Kinasuhan na to eh. Dapat ito, meron ng arrest warrant ito. Kaso nakatakas Hindi alam ang flight departure, walang departure record. Private jet ito, mga kababayan, private plane. Itinakas talaga ito, ala Alice Guo. Ano ang sabi ng Quadcom? Akala niya, nakalimutan na siya ng Quadcom. Ha? Ano sabi? Maraming kailangang ipaliwanag. House Quad Committee still going after Harry Roque. Nahabol ka pa rin, Roque. Akala mo nakalimutan ka? Yung tungkol po ito sa Pogo, ha? Sabi dito, marami pa siyang kailangang ipaliwanag sa bayan, sabi ni Representative Ace Barbers na siyang overall chairman dyan sa Quadcom. Di ba? Roque and his wife Myla were cited in contempt by the committee for failing to attend the congressional investigation. The couple left the country and are now reportedly staying in UAE. Dapat sa UAE, ibalik ito no? Di ba? Ang ganda ng relationship natin sa UAE. Ibalik nyo po yan, ha? Palabasin nyo yan, nakakahiya po. Yung nagtatago kayo ng takas. Barber said Roque acted as the Pogo's legal counsel and participated in key meetings with PAGCOR Chairperson Alejandro Tenco and Cassandra Ong. Si Attorney Harry Roque ang nagsilbing abogado ng Lucky South at iyan ay napatunayan sa kanyang pakikipagpulong kay PAGCOR Chairman Al Tenco. Roque's financial dealing have also raised suspicious. Barbers noted how his declared assets surged from 125,000 to 125 million by 2018. Grabe. During the height of Pogo operations under the Duterte administration. Alam ko siguro ito si Roque. Parang, ikaw ba Roque ang bagman ni Duterte sa Pogo? Ha? Roque failed to fulfill his promise to provide the committee with documents to explain his wealth. Yan, patay na. Quad Committee Co-Chairperson and Santa Rosa City Representative Van Fernandez disclosed Rocky's link to Chinese fugitives operating from Pinewoods Village in Tuba, Benguet. Nakita doon yung dalawa nasa bahay niya, tinatago niya. Fernandez explained that Roque and his wife own Biancam Holdings and Trading Corporation which controls 99% of Pinewoods Holding Incorporated, the company that owns the Benguet property. Mismong ang chairman ng PAGCOR ang napatunayan na sinamahan ni Atty. Roque si Cassandra Ong sa isang meeting upang talakay ng lisensya ng PAGCOR at mga utang ng Lucky South 99. Patay. Pinababulaanan po ni Roque. Now, nagsalita din si Roque, mga kababayan. Ano sabi niya? Politiko. Harry Roque hits House Quadcom. You won't find truth? Justice from this kangaroo court. Hoy, kangaroo court pala kayo, Quadcom. Nakakahiya naman kayo. Kangaroo court pala kayo. Agoy, tinawag kayong kangaroo court ni Roque. Ayan, ayan tapang ni Roque kasi wala siya sa bansa, mga kababayan Kaya kung ano-anong pinagsasabi niya, international lawyers daw siya. Alam niya ang pasikot-sikot ng international law. Lawyer Harry Roque does not expect any truth and justice from the House Quad Committee that is probing his alleged role in illegal offshore gaming operations. Roque took aim at the credibility of the House Committee, branding it as a kangaroo court where unfounded and ignorant conclusions were supposedly made. Ay nako, binira po kayo ng husto, kangaroo court, mga ignorante and unfounded conclusions daw. Nako, wala daw pala kayong mga basehan. Kayo daw pala ang mga manloloko dyan sa Quadcom. Ace Barbers, Paduano, Fernandez, Benny Abante, Akop, mga sinungaling pala kayo, mga ignorante kayo, mga chismoso lang pala kayo. Yan ang ni Roque, parating niya My name has been mentioned during the opening remarks of the 13th Quadcom Committee hearing. I find it painful to hear unfounded and ignorant conclusions of self-declared experts on evidence.
a field of law of which they are completely ignorant about. Ay, mga pala kayong alam. Kaya pala, manang-mana siya kay Duterte Sara. Na, kasi wala kayong alam sa batas, tinutulungan ko na kayo. Ay, ang gagaling. Siguro mga board top notcher itong mga ito, no? Si Roque sa si Sara Duterte, no? Ang gagaling. Having said this, do not expect any truth, fairness, or justice coming from a kangaroo court called Quadcom. Ay, diyan ka mali, Roque. Oo. Ang naniniwala lang sa pinagsasabi mo, ikaw, si Harry Roque, at si Tambunting. Ano yun? Budingding ba yun? Tawag nila. Sorry naman ha, kung nagkamali ako ha. Oh. Nako, Roque. Kung talagang totoong kangaroo court ito, patunayan mo. Hamunin mo sila sa korte, demanda mo sila. Oh, bumalik ka ng Pilipinas, pero ang sabi mo, babalik ka lang kung pinag-utos ng Supreme Court eh. O sino? Therefore, duwag ka. Ginagamit mo ang Supreme Court sa iyong advantage, no? Antibay, mga kababayan. Tago-tago ka pala, duwag-duwag ka pala eh. Oh, na ako, Quadcom. Do not expect truth, fairness daw. O wag kayong maniwala. Ay, nako. Mas paniniwala ang kong Quadcom kaysa sa Roque. Bakit? Takas ka eh. Ayaw mong ipakita yung mga dokumento. Bakit? Masusukol ka. No? Saan galing ang pera mo from 125,000 noong 2016? In 2 years time, you accumulated 100,000%. Naging 125 million and more. Nakapagbigay ka pa ng ilang pera para sa campaign ni Pusit. Oy, Roque, sukol na sukol ka. Ikaw ang sinungaling. Oo, kasi wala kang yagballs, Roque. O, di ba? O, kayo po, mga kababayan, anong masasabi nyo dyan, no? Talo po yung mga bata ni Digong, si Badoy at Celis, pero ina-accuse nila ang korte, yung Quezon City Regional Trial Court Branch 306, na sila po ay hindi pinagsalita. Sinupil po ang kanilang karapatan magsalita at maglabas ng ebidensya. O, pero pinagbabayad sila. Pero aakyat pa sila dyan sa higher court, no? Hanggang to the highest court of the land, which is Supreme Court. Tapos, plano po nilang gawing presidente si Robin sa 2028. O, sige, patay na. At si Roque, tinawag na kangaroo court ang Quadcom, na hindi pa rin siya nakakalimutan. Marami kang dapat ipaliwanag, di ba? Talakitok? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.